This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Ang una nating kwento ay Ingrato. What if iniligtas ka ng isang lalaki sa aswang? Magpapasalamat ka ba o magagalit? Sa kaso ni Tiffany Soledad, nagalit ito sa lumigtas sa kanya. Pero bakit kaya siya nagalit? Ito ang storya sa atin ngayong gabi ni Princess. Sulat ni Princess, magandang gabi po Ate Nix. Ako po si Princess Morrigan Anor, taga Pasay City. Gusto ko lang i-share ang kwento sa aming baryo nung nasa Catanduanes pa ako. Hinding-hindi ko kasi makakalimutan ito dahil sobrang nakakainis. Tahimik ang aming baryo, wala masyadong krimen. Pero ang kwento ng mga matatanda, mag-ingat daw kami tuwing gabi dahil may tik-tik na gumagala. Hindi ako naniniwala dito dati, pero nung nangyari ito kay Aling Tiffany, dito na ako napaniwala. Noong October 17, 2018, alas 7 ng gabi dito sa Barrio Bato, naglalakad pa uwi si Aling Tiffany Soledad. Galing ito sa pamamalengke. Madilim ang daan papunta sa bahay nila. Napansin ni Tiffany na parang may aninong sumusunod sa kanya. Binilisan niya ang lakad pero naririnig niya pa rin ang mga yapak sa likod niya. Kinabahan siya. Maya-maya pa, bigla siyang hinablot ni Mang Jomar, ang tanod sa baryo namin. Hinila siya nito at tumakbo. Matapos ito, bigla namang sinampal ni Aling Tiffany si Mang Jomar. Sabi nito, hinawakan daw ang kanyang dibdib. Nagpaliwanag naman si Mang Jomar na may nakita daw siyang tik-tik na aatakihin si Tiffany. Kaya ito hinila at aksidente lang niyang nahawakan dahil sa pagmamadali. Ako nga pala si Nix ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig kayo sa twisted stories, follow ka na sa amin. Kinabukasan, naging kalat ang balitang ito sa baryo namin. Ngunit hati ang mga tao sa kwentong ito. May naniniwala na sadyang niligtas ni Mang Jomar si Aling Tiffany sa kapahamakan dahil sa tik-tik at dapat bigyan pa daw ito ng award o gantimpala. Sabi naman ng iba, manyak daw talaga to si Mang Jomar kaya hinawakan ng dibdib ni Tiffany at gumawa lang ng kwento. Subalit itong si Tiffany ay kapatid ng barangay chairman namin kaya mas pinaniwalaan siya. At sa kasamaang palad, sinibak sa trabaho si Mang Jomar. Galit na galit ito at sinabing ingrato daw si Aling Tiffany dahil niligtas na nga ito at ganoon pa ginawa sa kanya. Umalis sa aming baryo si Mang Jomar at naghanap ng ibang trabaho sa baryo San Miguel at kinalimutan na nito ang nangyari. Kahit ganoon na ang sinapit ni Mang Jomar, hindi pa rin tumigil si Aling Tiffany at sinisiraan pa rin ito sa social media. Grabe talaga ang paninira na ginawa ng matandang dalagang ito. Kahit maganda siya, napakasama naman ang ugali. Sa sobrang inis ko, binalikan ko ang dinaanan ni Aling Tiffany. At sakto, may nakita akong CCTV malapit sa bahay ni Manang Christina. Hiningi ko ang footage at dito ko nakita ang katotohanan. Totoo ngang may tik-tik. May aninong sumusunod kay Aling Tiffany. At iniligtas lang talaga siya ni Mang Jomar nang sumugod ang anino. Pinuntahan ko si Mang Jomar sa baryo San Miguel. Sabi ko, pwede niyang linisin ang kanyang pangalan dahil sa video na ito. Pero sa sobrang bait ni Mang Jomar, sabi nito sa akin, wag na. Bahala na daw ang Diyos kay Tiffany. Pero hindi ako pumayag na patuloy pang siraan ni Aling Tiffany si Mang Jomar.
Kaya pinost ko sa Facebook ang CCTV footage. At dahil dito, maraming naniwala kay Mang Jomar at nagalit kay Chairman at Aling Tiffany. Pero may iilang nagsasabi na inedit ko lang daw ang video para magmukhang may aninong sumusunod at sumugod. Grabe talaga ang mga tao, pero hinayaan ko na lang ito. At pagsapit ng November 7, 2018, nagulat ang lahat sa barangay at nakitang nakahandusay sa kalye si Aling Tiffany. Nawawala daw ang atay at puso nito. Dito ko na nasabi na tik-tik talaga ang may gawa nito. Kahit gusto kong matuwa sa karmang ito, binalot pa rin ako ng takot. May gumagalang tik-tik pala dito sa baryo namin. Subalit may iilan pa rin talagang hindi naniniwala dito. Baka daw si Mang Jomar ang may gawa at gumante kay Aling Tiffany. Wala ba silang common sense? Ang layo ng baryo San Miguel at doon na nagtatrabaho bilang tanod si Mang Jomar. Pero dahil sa takot, nagpasya na lang akong lumipat dito sa Pasay. Kahit takot ako sa tiktik sa amin, naiinis pa rin talaga ako sa mga taong ingrato tulad ni Aling Tiffany. Maganda ang kwento ni Princess sa atin mga baddies. Pero sa tingin niyo ba, deserve ba talaga ni Aling Tiffany ang karmang ito? Ang pangalawa nating kwento ay ang sekreto ng Group 7. What if ang Group 7 ay may tinatagong sikreto? Sasali ka pa rin ba? Ito ang madilim na storya sa atin ni Misha. Sulat niya sa amin. Hello po Ate Nex at Kuya Steve. Kwento ko lang po ang nakakatakot kong experience sa school. Ako si Misha Paula Lacuesta, grade 6 at taga Bonanza Phase 3, Marikina City. Nag-aaral sa Polytechnic Pilot School. Lahat naman siguro ng estudyante ay gustong mapasali sa pinakasikat na barkada sa school. Maswerte ako at nasa section 1 ako. Pero hindi ko friends ang mga sikat sa classroom. Ang Group 7. Lagi silang magkakagrupo at laging matataas ang grades nila. Pati sa mga activities sa school, intrams at contests, sila lagi ang nananalo. Masarap sana kung parte ka ng barkada nila. Ang leader ng grupo ay si Cheska. Maganda siya at marami nagkaka-crush sa kanya. Pero medyo pangit ang ugali niya. Mayaman din kasi siya. One day, nagkaroon ako ng lakas ng loob at kinausap ko si Cheska. Sinabi kong gusto kong makasali sa Group 7. Sabi naman nito sa akin, madami ang may gusto pero bihira silang pumili ng bagong groupmate. Pero dahil mukhang may potential daw ako, sabi nila, sige, papasalihin ka namin sa Group 7, Mesha. Basta gawin mo, batukan mo si Raymond. Natakot ako sa sinabi ni Cheska. Si Raymond kasi ay isa sa mga bullies sa classroom namin. At tiyak, sasapakin ako nito pag ginawa ko ito sa kanya. Pero sa kagustuhan ko talagang makasali sa Group 7 at maging sikat, ginawa ko ito. Nung recess, kinuha ko ang baseball bat sa PE room. Tapos, dumiretso ako sa classroom. Tinawag ko si Cheska at sinabi kong panoorin niya ang gagawin ko. Nagsimula namang mag-video si Cheska. Sabay dinaanan ko ang upuan ni Raymond at mabilis ko itong binatukan. Pero kahit mabilis ko itong ginawa, nahuli pa rin ako ni Raymond. Pero bago pa siya magalit at sapakin ako, hinawakan ko na mahigpit ang baseball bat. Sabi ko, ano, papalag ka? Natakot si Raymond at umalis. Sarap naman ng tawa ng mga classmates ko. At dahil doon, sabi sa akin ni Cheska, kasali na raw ako sa Group 7. Sinali niya rin ako sa group chat nila. At sinend niya sa group chat ang video ko na pagbato kay Raymond. Tuwang-tuwa naman ang mga groupmates ko. Sa mga sumunod na linggo, ang saya ng school life ko. Ganito palang pakiramdam na laging mataas ang mga grades mo. Laging nananalo sa mga contests at sikat ka. Nagkaroon na rin ako ng mga manliligaw. Iba talaga dito sa Group 7. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Sa group chat, nag-aya si Cheska na mag-Spirit of the Glass sa bahay nila. Sabi sa akin ni Cheska, ginagawa daw nila ito once a month. Ito daw ang sikreto ng Group 7. Naku, kinabahan ako. Ayoko kasi ng mga ganyan. At bili na bili ni nanay, huwag daw makikipag-usap sa mga espiritu. Pero ayoko namang mabigo si Cheska at mawala sa Group 7. Kaya pumunta pa rin ako sa bahay nila nung Sabado. At doon,
Ginawa nga ni Cheska ang orasyon at sinimulan ng spirit of the class. Patay ang ilaw at tanging isang kandila lang ang ilaw namin. Madaming tanong si Cheska tungkol sa school, lalo na sa mga exam at ang future ng Group 7. Sinasagot naman ito ng espiritu. Natakot ako nang marinig ito. Parang tunog bulong ito pero galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko kinaya at umuwi na lang ako. Nag-chat naman sa akin si Cheska na kung hindi daw ako babalik, aalisin daw niya ako sa Group 7. Sabi ko, wala akong pake. Kaya pala sila sikat lagi at nananalo dahil sa tulong ng isang espiritu. Tiyak akong may masamang kapalit yan. Tama si Mama. Dapat hindi na ako pumunta. Matapos yun, lagi na akong binubuli ni Cheska at ng Group 7. Sabi ko naman kay Mama, ilipat niya na lang ako ng ibang school. At kamakailan lang ay nakalipat nga ako sa Holy Trinity School. Buti na lang. Kung hindi, baka kinulam pa ako ni Cheska at ng Group 7. Ngayon, ang grupo ko ay Group 6. Normal lang katulad ko at hindi sikat. Okay na akong maging normal kesa paglaruan pa ng mga espiritong hindi mo naman alam kung saan ka ginagabayan. Ang uli nating kwento ay ang lagim ng singsing. What if dalawa ang suot mong wedding rings? Paano kaya nangyari ito? Good evening po Ate Nex at Kuya Steve. Ako nga pala si Pia Abellano, 18 years old, taga Manito, Albay. At may malagim po akong kwento ngayon tungkol sa tito ko. Pangalan ng tito ko ay Sandy Abellano. Mabait po to sobra at siya na rin ang nagpaaral sa akin. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Yun nga lang, pagdating sa asawa, ang malas si tito. Ang asawa niyang si Ivy ay napakasama ng ugali. Pero in fairness kay tito, natiis niya ang babaeng ito at tumagal sila ng 5 years. Pero pagsapit ng May 13 this year, nadiskubre ni Tito Sandy na may ibang lalaki si Ivy. At sa halip na mahiya ito, siya pa ang nagalit. Tinapon niya ang wedding ring niya sa basurahan. At nakipagtanan ito sa boyfriend niya at hindi na muling bumalik. Kaya kung makikita niyo si Tito Sandy ngayon, dalawa ang wedding rings na suot niya. Dahil kahit ganun ang ginawa ni Ivy, suot pa rin ni Tito ang itinapong wedding ring. Ganun niya talaga kamahal ang hayop na babaeng yon. Madalas itong ikwento ni Tito sa barangay nila o kahit sino pang nagtanong kung bakit dalawang wedding rings ang suot niya. Grabe, kung producer lang ako, gagawin kong pelikulang love story ni Tito Sandy. Loyal, mapagmahal, yun nga lang tragic. Sabi ko nga kay Tito, gawan ko ng reels ang storya niya at sure ako magiging viral ito pero ayaw niya. Isa pa, may iniwang problema si Ivy nang umalis ito. Wala nang nagbabantay sa anak nila ni Tito, si Alexos. Cute-cute pa man din ang batang ito at matalino pa. Naawa naman ako at nag-offer akong tumulong. Kaya tumira ako sa bahay ni Tito para at least makatulong man lang. Masaya naman dito sa bahay niya. Masasarap ang ulam at galante ito sa akin. Lagi akong may allowance galing sa kanya. Hindi rin sakit sa ulo alagaan si Alexos kaya wala naman akong naging problema. Pero yun lang, lagi kong nakikitang umiinom tuwing gabi si Tito. Ito siguro ang paraan niya para makalimot sa ginawa ng asawa niya. Pero alam niyo po ba, may napapansin ako tuwing natatapos siyang uminom. Kadalasan hating gabi na ito. Merong isang kwarto sa bahay na laging nilalock at doon siya pumapasok. May naririnig akong mga umuungol. Parang aswang. Matapos ang kalahating oras, lalabas si Tito na pagod at pinagpapawisan. Gusto ko siyang tanungin tungkol rito, pero nahihiya ako. Ayoko namang makialam sa sikreto ni Tito. Ako nga pala si Next ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Pero kahit ayoko nang mag-isip, minsan, kahit natutulog ako, naririnig ko ang ungol galing sa kwarto. At minsan, binabangungot pa ako dahil sa naririnig kong to. Medyo bothered na talaga ako. May aswang bang tinatago si Tito? O di kaya na may gumagawa ng kulam para makapaghiganti? Mga dasal ba ito sa mga espiritu? Kaya kahit ayokong gawin, isang gabi, inantay kong makatulog si Tito. Sinubukan kong buksan ang nakalock na pinto. Buti na lang mahimbing ang tulog niya. Kaya kinuha ko ang susi sa kwarto niya. At nung binuksan ko ang kwartong ito, sobrang dilim. Takot pa naman ako sa dilim.
Pero tuloy pa rin ako sa pagpasok. Gusto kong pumikit dahil alam ko kasing baka aswang ang bumulaga sa akin. Mabaho ang kwarto at marumi. Alam mo yung amoy ng public CR tapos dagdagan mo pa ng basurahan. Ganun siya kabaho. Dahan-dahan ako sa paghakbang nang bigla akong nagulat sa kakaibang nilalang na bumungad sa akin. Isang payat at maputlang babae. Parang zombie. At nakakadena ito. Hirap itong makapagsalita. Kaya ungol lang ang nagagawa nito. Natakot ako at handa ng tumakbo. Pero parang pamilyar ang mukha ng babae. Tinitigan ko pa ito ng mabuti at tinapat ang flashlight sa mukha nito. Ay, si tita ito. Si Ivy nga. Napaatras ako nang makilala ko siya. Ano kaya nangyari sa kanya? Gusto ko siyang tanungin pero hindi ito makapagsalita. Pero dahil sa ingay ni tita, natakot ako na baka marinig ito ng tito at magising ito. Kaya umalis na ako at sinarado ang kwarto. Binalik ko rin ang susi sa kwarto niya. Sa mga sumunod na araw, hindi na mawala sa isip ko ang mga nakita ko. Gusto kong tanungin si tito pero nahihiya talaga ako. Ayoko kasing maging isang ingrato. Napakabuti kasi niya sa akin. Marami tuloy akong possibilities na naisip. Pero ang pinaka-logical explanation na naisip ko, siguro nahuli talaga ni tito sa akto na nangangaliwa si tita. At sa halip na patayin ito, kinulong niya na lang ito sa kwartong yan. At gabi-gabi nitong inaabuso dahil mahal niya pa rin ito. Ang tingin pa naman sa kanya ng lahat ay mabait at inosente. Marami pa nga ang naawa sa kanya. Marami pa akong naisip pero ito ang pinaka may sense para sa akin. Gusto ko sanang isumbong sa pulis ang mga nakita ko pero ayoko namang makulong si tito. Malaki kasi ang utang na loob ko sa kanya. At naisip ko rin na wag na siyang isumbong kasi na-realize ko deserve ni Ivy ang kulungan na yon. Inabuso niya ang kabaitan ni tito. Pero opinion ko lang naman yan. Kayo po, ano po ba sa tingin niyo ang dapat kong gawin?